Sa pisto. Welcome sa aming commentary podcast patungkol sa bakbakang Casimero versus Sanchez. At ngayon nga kasama natin ang isa sa mga the best partner na si Bijo Shante. At pag-uusapan namin yung magaganap na mga bakbakan ni Casimero. No, una na dito yung Saul Sanchez. Pero bago yan, brother, titignan muna natin yung mga previous fight ni Casimero kung ano ba yung mga pwedeng ipakita ni Casimero kontra dito sa kanyang makakalaban na si Saul Sanchez, no? Maganda balikan natin, brother, tong mga previous fight ni Casimero kasi medyo pinag-uusapan to yung Uguni versus Casimero. So maganda masilip natin yan. Yeah, tama. Kasi eto yung mga bangayan sa online, sa social media about na nahihirapan si Casimero talunin, hiningal, ganun. I mean, so daming usapin na nangyayari sa social media about this fight. But tingin ko, I think for me I just wanna make a disclaimer. Hindi ako Casimero fans. Hindi rin ako Casimero hater. But I'm a boxing fans. But etong opinion ko sa laban ni Uguni. Casimero did very well on showing his strength on this fight. Yun nga lang is nangyari yung hindi inaasahan nangyari, 'di ba? So dito tingnan natin yung first round ni Casimero kontra Uguni. Paano ba maglaro yung isang Casimero? Ano ba yung ginagawa sa loob ng ring? So ito. So Casimero trying to be technical on this fight, no? Sa early fight, pero alam mo yung medyo tricky dahil trying to be technical fighters pero maya-maya konti magiging wild puncher. Paiba-iba, no? Wala talaga siyang certain structure as boxer na ito lang yung gagawin ko sa loob ng ring. Hindi. Paiba-iba si Casimero sa loob ng ring. Multiple style yung ginagamit niya sa laban. Yun ang napapansin ko. Exactly. So parang parehas niya tinitignan kung epekto yun, no? Ito ba epektibo o hindi? Parang ganon. So sa early fight na to, makikita natin kung ano yung fight adjustment ni Casimero. So pag medyo delikado tong stiro na to, magpapalit ulit, shift ng shift. Pero ang kagandahan kay Casimero, nakakakuha pa rin ng puntos kahit nahingal. Sabihin hinihingal siya ng sobra dito sa fight na to. Pero kasi ginamit niya yung parang mabilisang taktika para iligpit yung kalaban. Ganun yung naging tema ni Casimero dito. I believe talagang he wanted to finish the fight as early. Exactly. Kaya nga siguro pinuhos niya yung pwersa niya sa earlier round. But when it comes sa mga critics na hinihingal siya, yes, of course, hihingalin ka talaga dyan. Kasi nga, binuhos mo yun eh. Binuhos mo yung... Oh, exactly. And sabihin natin, etong si Uguni, retired, semi-retired. Hindi na patumba. But you have to understand about Japanese boxer, quality ng mga Japanese boxer. Even though they are retired, hindi naman sila siguro, I think, humihinto sa training. Tumigil. Hindi sila tumigil sa training. So kumbaga naging routine nila yun, no? Yung mga boxer kasi ng Japan, they are very disciplined. So, disiplinado sila pagdating sa fights, pati sa katawan. Yun. Pero nakita mo, brother, yan ba malinis na bagsak o hindi lang talaga binilangan? I don't think so na malinis. Medyo gray area yun, brother. Medyo nasa gray. Pwede siya, kumbaga, kung ibang referee yung pwede tawagin knockdown yun. Pwede hindi. Pero hindi tinawag ng referee. So, malamang. Para sa akin, malalakas yung mga tira na yun, brother. Sobrang wild punches, no? Pero ano yun, given yun na pagka bumato ka ng mga wild punches, puro malalakas, talagang hihingaling ka. Yes, of course. Siguro ang lang nito, ang pinaka nakita natin na problema is, ang aga niya ginamit yon na yung usual na nakita natin Casimero, sobrang boring sa first round. And then later on, tsaka niya ipapakita yung lakas pagka naubos na rin yung kalaban. Ganun eh. Hindi tayo sanay na makita si Casimero na ganito lumaban. Yun ang problema. I believe at this fight, he wanted to knock him down. Si Uguni. Kasi exactly. He wanted to get a title fight. Pabaga, sasabihin natin na kay Inoue. But unfortunately lang talaga, tinigil yung referee. Tinigil yung fight dahil sa small cut na yun. Para sa akin, controversial to. Controversial yung pag-stop, yung
yung pagtigil ng laban. Kasi nga, hindi siya ganun ka-serious. Tingin ko hindi ganun ka-serious yung tama na yun. Mhm. Na ano lang ako doon. Kasi, knowing other Japanese fighters and other boxer, kahit yung ganun kaliit na cut, brother, tinutuloy yun. Sabihin natin malalim yun, pero I don't think ganun kala. Kasi kung malalim talaga yun, brother, dugo ng dugo yun. Hindi titigil yun. Pero kahit nga, basta, what I'm trying to say is, medyo may controversial na nangyari doon. I don't know. We're not sure because we're not part of the So since brother, nandito tayo sa tema na Casimero versus Inoue. No, sino ba yung nakikita mo na parang delikado dito sa bakbakang Casimero versus Sanchez, no? May mga nagtatanong sa ating mga taga-subaybay. So siguro sagutin na muna natin, no? Sino ang delikado sa bakbakang Casimero versus Sanchez? So kaya nga natin nilabas tong mga highlights na to, no, para makita natin sino na ba si Casimero ngayon at ano yung mga fight niya before. So ito yung mga medyo latest ni Casimero na fight last year, no? Ganito yung uri ng fight na kayang ilagay o ilabas ni Casimero sa Japan. So hindi to pangkaraniwan yung ganitong Casimero. Kasi ako brother, mas malakas si Casimero sa sa mga chess match. Mas malakas siya dun sa chess match na nakikita kong fight. So ito. Yung nung hindi na siya masyado chess match, lumaban. Talagang kala mo mabubugbog si Casimero, tapos nabuubusan ng stamina eh. Pero nakikita ko may ganung estilo si Casimero minsan eh, yung parang manipulative. Na pinapakita sa kalaban na kunyari hinihingal na, wala nang lakas. Ang example niya, brother, yung yung nakalaban niya si Ramirez. Luring, parang ilulure niya, no? 'Di ba? Parang kung titignan mo si Casimero, parang habol hininga, parang wala nang lakas kasi anong round na. Pero sa isang iglap, nilaglag niya si Ramirez by a brutal knockout, no? Hindi siya ordinaryong suntok lang na panapos. Brutal knockout na as in tanggal talaga yung yung mouthpiece. So wag tayo masyadong doon na kung ano yung makita natin yun na kaagad. 'Di ba? Para sa akin si Casimero medyo manipulative yung estilo sa loob ng ring. Pag tinignan mo, kala mo ganun yung nangyayari, medyo pagod na. Pero hindi may alas pa siya eh. 'Di ba? Kaya nga tinatawag siyang quadro alas. Ang dami niyang mga pwedeng panapos na gamitin. Kaya lang medyo sacrificial. Tulad nito, Oguni. Gusto niya tapusin sa early kahit hindi ganito yung typical na Casimero. Pero nilalabas niya yung medyo risky na laro. So, ganito yung magiging output. Sa akin, brother, no? Si Casimero, delikado pa rin yan. Kasi nga, at his age right now, 36, I believe 36, no? May power pa rin yan. Kumbaga, ito yung pinaka-peak na, peak mong, as a prime. Pero, yun nga lang, dahil sa activity niya, inactivity, kumbaga, isang taon, isang laban lang, ganun, medyo baka may impact yun. But, regardless dun sa fight niyan, still, he has the power to knock down the opponent. And we know for the fact na ginawa na yan nung una pa sa mga previous laban niya, na talagang kaya niyang patumbahin yung mga kalaban niya kahit sa isang suntok lang. So, what I'm trying to say here is that kung magkakatuluyan man tong Sanchez versus Casimero, may paglalagyan sa si Sanchez kung maging engaging yung fight. But if Sanchez choose to go distance, diyan medyo kakabahan tayo. Kasi naalala mo yung fight ni Casimero versus ni Rigondo, 'di ba? Rigondo choose to do distance, to fight distance. Pero ganun din yung ginawa ni Casimero, no? Yes. Yun ang kinakatakutan natin kasi nga lahat tayo, boxing fans, Casimero fans or not Casimero fans, nakita natin na medyo nahihirapan si Casimero mag-cut kay Rigondo. And hoping na at this time, if magiging distansya mo yung laban, I hope si Casimero have already learned on that fight on Rigondo kung paano niya ikakat yung mga ganong klaseng fighters. Okay, so, yun lang. Ang mahalaga lang sa akin, no? Ang mahalaga lang sa akin na he learned from that experience how to cut the opponent, how to, be more secure, safety sa mga laban niya. Kasi medyo may open siya, matatamaan talaga siya.
Pero ito kasi brother, yung Casimero, kahit masabihin nating medyo tumaas na yung edad ng boksingero, nawawala ba yung chin, tingin mo? Kasi si Casimero may chin yan di ba? Kahit makipagdurugan ka ng bungo dyan, palitan ng suntok, nakatayo pa rin. Kinakain yung suntok Ngayon bang 30, 35? 36. No? Tingin mo ba, 36, kaya niya pang sumalo ng mga suntok? Well, wala sa edad yan, bro, tingin ko. I mean, it's not about the age. Kasi nga, si Bartolome, sino ba yun? Yung nakalaban ni Romero. Duno? Hindi Duno, yung maingay sa international fight. Rolly Romero. Rolly Romero. Yung nakalaban yung matanda, si 40 plus na yun, But still, he got the chin. No? So, it's all about how you train yourself. It's all about paano ka maging disiplina, 'di ba? So, gifted itong si Casimero sa genes, no? Yung structure ng bone ni Casimero, kaya niyang lumunok ng suntok. Ang problema lang sa kanya simulat sa pool. Conditioning talaga. Kasi kung babalikan natin yung fight niya kontra kay Mitalani, nakita mo, hindi naman siya tumumba ron, nakatayo siya pero umayaw siya Ang after the fight, no, nung na-interview natin si Casimero tungkol doon, ang sabi ni Casimero, wala lang siya sa kondisyon, wala siya sa mood lumaban. So may problema siya emotionally, and then sa resistensya rin, hindi siya nakapag-training ng maayos. Yun ang problema ng isang genre kasi meron ng mga panahon na yon. Ang tanong ko diyan, brother, saan ba yung laban na ginanap ni yung laban na yon? Argentina. Tingnan natin, brother, ano yung naging mahirap kasing hula-hulaan natin kung saan, no? Mas maganda makita talaga natin, no? Saan ba ginanap yung bakbakan? Sa lugar, brother, malaking impact talaga yun. Kung saan okay. So naging impact yun, brother, kasi sunod-sunod yung talo ni Casimero, no? Bagamat kilala si Casimero bilang road warrior, lumalaban kahit saang lugar. Pero ito kasi galing sa talo si Casimero, no? Ramon Garcia, tinalo si Casimero split decision. So galing siya sa talo, malaking impact pala yun, no? Pero tingin mo, yung itong previous fight ni Casimero kay Ngitumbua, unanimous decision, bagamat nasanay tayo kay Casimero, pinapatulog yung kalaban, tingin mo ba bumaba yung work, yung laro ni Casimero ngayon? Yung performance level, bumagsak? Well, sa akin, bro, boxer skill, hindi is about ranking. Si Nitumba, brother, hindi siya, although he's underrated boxer kasi si Nitumba Sabihin natin wala siya sa ranking, wala siyang ganitong klaseng resume. But if you take a look his fighting style, underrated, brother. Etong yung laban niya kay Casimero, maganda yung impressive yung ginawa niya, pinahirapan niya talaga si Casimero at this fight. Pero yun nga, dahil doon sa knockdown na yun ang naging panalo ni Casimero. Although there are rounds na dominated ni Casimero yun, but yung knockdown na yun ang nagiging signify na sa unanimous decision na yun. But like I said, yung nakalaban ni Casimero dito is underrated fighter na talagang may skills talaga. If look at his record, even though hindi siya kasama sa mga ranking, pakikita mo naman sa style di ba? Makita mo. Kulang lang talaga to si Nitumba sa exposure sa mga ibang fight. But believe me, if itong si Nitumba nahawakan ng magandang promoter, lumalaban sa Amerika, Europe, magaling to. And just so happen that Casimero is the better man on that fight. Hello, brother. Hey, brother. Nag-ano lang ako ng linis lang ako ng aso. Wiwi. So ito. Okay, sige, no problem. Sa akin. Kasi itong laban na to. Nakita ko rito, brother, merong resistensya si Casimero kasi umabot ng 12 rounds No? Definitely. Ang problema niya rito kay Ngitumbua, ang tigas ng panga. Ang tigas ng bungo. Hindi to katulad ni Zulani Tetey na parang malambot Ito, talagang ang taas ng recovery rate.
Ako, tingin ko maganda yung pinakita ni Tumba dito after he get the knockdown with Casimero. Kaya nga sabi ko, underrated lang ng boxingero ito. Hindi wala siya sa ranking, pero if you look at his skills and his performance at night, maganda. Hindi siya ampaw. Hindi ampaw yung nakalaban ni Casimero. Kumbaga wala lang talaga tong recognized name talaga. Pero in terms of performance, mataas yung performance level dito ni Tumba. Parang ito nga ata yung pinaka-peak ni Tumba, yung lumaban siya kay Casimero na ganito. Ito yung pinakamaganda niyang performance talaga. Talagang kumbaga, kung nanonood ka ng mga international fight, let's say for example, ito kung ginanap to sa US. So let's say for example, si Tumba is nasa taga-Amerika. Impressive yung ginawa niya talaga. Sobrang impressive. He almost steal the win on this. Kung wala lang yung knockdown talaga, baka pwede pa mag-draw. Di ba? Exactly. So, brother, tatanungin muna kita tungkol sa fight ni Casimero upcoming, no? Ito yung tanong ko, brother, no? Dapat pa bang katakutan si Casimero sa 122 pounds ngayon? Tingin mo ba, brother? Well, if we're going to talk about power, if we're going to talk about skills, of course, kasi si Casimero ngayon he still have he still have that kind of lethal weapon na pwede magpatulog ng kalaban. At the same time, his experience, brother. Alalahanin natin kahit gaano kalakas ang kalaban mo, bata, malakas, pero lack of experience, brother, matatalo ka. Kumbaga, gugulangin ka lang, di ba? So, I think Casimero at this point, he need to be more wiser sa fight nila ni Sanchez. He's a better experienced fighter and pwede niyang daanan sa puntusan, malamang kaya ni Casimero yon. And of course, his lethal weapon na yung mga combination ng malalakas, pwede niyang kaya pa rin. I mean, he's still dangerous at 122 pounds. Pero hindi lang nga siya ganun kadelikado dahil nga hindi siya hinawakan ng mga malakas na promoter. Okay. So, diba? walang nag-invest sa kanya na sobrang taas talaga, no? Well, kasi brother, ito in Philippines, boxing is politics. Walang option yung ibang boksingero. Walang mga malalaking promotion na pwede siyang ilaban sa mga international fight. Sino lang? MP Promotion, 'di ba? 'Yun lang. I mean, sila lang yung may capability na kukuha ng magagandang laban sa ibang bansa. But if there will be somebody who stand up or merong ibang promotion na kasing lakas din ng MP Promotion, siguro may option, pwede siyang makuha. Politics kasi yan, bro. Para sa akin, and I think other camp already confirmed that na pinupolitika talaga si Casimero. And we cannot deny that na meron talagang politics na nangyayari dyan. I don't know, maybe there is something going on sa kanila and di na natin pakialaman yun. What I'm trying to say, it's really obvious na may politika nang nangyayari dyan. Sayang kasi talent itong bata na to . Yun lang ko dyan concern ko dyan . Hopefully merong ibang promoter na malakas na kasing lakas ng ibang promoter dito sa Pilipinas na hahawak sa kanya. Pero tingin ko, brother, maganda makita rin natin yung Middle East kung ma-handle si Casimero doon sa Middle East. Well, I know somebody kung sino yung nasaan doon yung mga lugar na yun. Exactly. Tsaka he knows the environment, tsaka yung kalakaran. Ano ba yung kalakaran? Totoo. Eto si Casimero kulang lang. Mapag-uusapan natin yan, yung mga ganyang sa career ni Casimero, kung ano yung pwede nating maging solution, di ba? So ngayon, balik tayo sa fight, brother, no? Since sinabi mo na yung mga kailangang dapat katakutan kasi kung dapat ba katakutan si Casimero sa 122 pounds, no? Yeah. Ito naman, brother, dapat pa bang maglaban si Casimero versus Inoue? Tingin mo, brother?
Well, if we're not going to base on the rankings, the belt, yes, pwede. I mean, they already, I mean, sa bantamweight pa lang meron na sana silang laban. Ba't naudlot dahil maraming mga issues, ganyan. And I think, siguro, this is only a concern, Filipino fans and Japanese. Siguro, other countries, hindi na siya masyadong ganun ka-big deal. But still, Inoue will not be kumbaga merong question pa rin yan so pagiging champion niya o pagiging great as an Asian boxer, two undisputed boxer in Asia, may question pa rin yan kasi nga may iniwanan siyang isang fighter na hindi niya kinalaban. You know what I mean, di ba? Baga meron pang question. Eto, baga tayo mga fans, paano kaya kung kinalaban niya si Casimero? Paano kaya pwede kaya matalo ni Casimero to so, kung maglalaban sila ulit? I mean, those are kind of question. Para ma-clear yun. Merong unfinished business, no? Parang Pacquiao versus Mayweather. Kahit matagal na, hindi nangyayari. Parang ayaw nang umasa ng tao. Pero nangyari pa rin. Diba? Nangyari pa rin. But the thing is, boxing is business as well. Diba? So, of course, walang makukuhang belt, walang makukuhang pera si Inoue sa laban nila ni Casimero at this moment. Kasi I mean, honestly, in business decision, wala talaga silang makukuha. It's just only to clear his name na hindi siya umiiwas kay Casimero. Yan lang kasi sa hintayan, brother. Tingin mo, sino ang talo sa hintayan? Pagka tumagal pa na tumagal, parang delikado si Casimero pag ganun ang nangyari kasi mas ahead si Casimero sa age, di ba? Regardless sa age, brother, it's all about the activity. It's all about the lifestyle as well. Oh, yes. Lifestyle, kasi, activity. Ito na lang tignan natin, brother, hindi sa haters kami ni Casimero, ano yan. Kumbaga, tignan natin yung bang kalakaran talaga ngayon. Sino mas alaga sa katawan? Sino ang mas may fights palagi? So, para sa akin, factor yun kay Casimero. Na inactive si Casimero sa loob ng ring. No? Pero brother, tingnan mo latest post, nakita ko latest post ni Cuadro Alas is my boy, yung video niya, pinakita niya si Casimero. Lumabas. I mean, yung katawan ni Casimero, brother, I mean, parang bato-bato na. Nasa parang lumabas na yung six-pack niya. Brother, ang bilis lang ni Casimero bumawi sa training, no? Oh, yes, brother. Totoo yan. Kasi nga, ako nung una, nag-workout ako. Tapos, naglaylo ako siguro mga ilang taon. 3 taon, 2 taon. Tapos bumalik ako. Yung katawan ko, brother, ang bilis ng mabilis tunawin yung taba, mabilis yung muscle mo mag-develop kasi nga parang nung una pa lang na-develop na siya. And then nung pagsunod mong workout after you lay off, mas mabilis yung yung development. Kumbaga. May ganung klaseng katawan. I believe eto si Casimero ganun din. Kasi nga titingnan mo maraming mga videos pero yung mga videos na malaking chan, parang edited siguro din yun. Brother, yung tinatawag nilang build ng katawan, yung endomorph. Yung endomorph kasi, yung build nun, mabilis siyang tumaba and then mabilis din siyang mag-release, magpumayat. Ayan, totoo. Ang problema lang kasi dito, brother, kasi yung paglalaro ng timbang. Oo. No, yun ang naging problema ni Casimero, no, previously, yung hindi niya nakuha yung timbang sa 118. Although lumalaki talaga si Casimero no, kasi nagkakaedad, no. Yung kanyang resistensya sa pagtunaw ng taba, hindi na ganoon katulad ng dati ng bata-bata. Yun ang katotohanan doon. I think pero sa 122 pounds, okay siya. Okay siya sa 122. Ang problema lang sa previous mga fight niya na consistency ko. Yung consistent fight niya ngayon, dalawa. Ni Tumbua ito, tsaka kay Oguni. Hindi niya na kayang ma-knockout yung dalawang kalaban by a brutal knockout. No? Pero, kaya niyang brother, no? Kaya niyang lumaban pa rin ng 12 rounds. Kaya niyang ipatumbahin. Di ba? So, nandun pa rin yung resistensya. It's a matter of kung paano niya gagamitin yung kanyang estilo. Well, I would like to make a comment on that, no? Yung strength and conditioning resistensya. I believe kailangan gastusan yan I believe yung mga nutritionist
kailangan talaga investan yan. Kasi nga, you have to make sure na yung kinakain mo, ini-intake mo is yun ang magbibigay ng strength o nagbibigay ng yung mga vitamins, nutrients sa katawan mo before the fight. And yung mga strength and conditioning, brother, tayo mga Pilipino, mga Filipino coaches, fighter, sometimes they're still on the old school style. 'Di ba? Yun nga nangyayari ngayon sa sa mga laban ng mga MP promotion fighters. They don't invest in the strength and conditioning kasi ewan ko kung sino yung mga strength and conditioning nila at saka nutritionist, 'di ba? So eto naman sa side ni Casimero, I believe na medyo shaky din ang strength and conditioning nila nito ngayon. Kasi ang pagkakalam mo si Jason lang. We don't know kung meron ba silang taong nutritionist, meron ba silang kasama sa team. We don't know that. But as far as we know, based on the social media na nakikita natin, si Jason lang. 'Di ba? So para sa akin, may doubt ako doon. Medyo ako doon. Medyo kinakabahan ako doon. Pwera na lang talaga na itong si Casimero is gifted fighter. 'Di ba? Kasi hindi naman 100% ability 'yun eh. It's all about team. It's all about kung sino yung humahawak sa'yo, sino yung mga team na kasama mo. Sino yung nasusunod sa team, no? Kaninong strategy yung magiging susundin sa fight. Napaka-importante nun. Kaya pala sinasabi ni Casimero, ni Jason na, diskarte tol. Kumbaga, totoo, tingin ko may diskarte naman talaga si Casimero sa loob ng ring. Pero yung moral support, tsaka yung nagpapalakas pa ng loob kay Casimero pag hindi nasunod yung kanyang galaw, meron siyang options na pwedeng gawin. Tsaka bro, napansin ko hindi napansin na narinig ko rin sa isang vlog ba ata yun, na tinagot ni Casimero yan bakit si Jason ang gustuhin niya sa corner. Kasi nga, si Jason daw malakas yung boses. Baga, ang naririnig niyang boses at saka nare-recognize niyang boses ay kay Jason lang. So, it makes sense It makes sense kasi nga pag nasa loob ka ng ring, brother, tapos maraming crowd. I mean, I've experienced that nung naglalaro ako na sa amateur. Daming mga tao, hindi mo maririnig yung corner mo, brother. Ang maririnig mo yung sigawan, yung announcer. As in, yung tenga mo talaga, brother, blanco yan. Hindi mo maririnig yung corner mo. Kung merong sasabihin yung corner mo habang naglalaban ka, I mean, mahirap intindihin o baga kasi iniisip mo focus. Pero ito sinasabi niya ni Casimero, pag si Jason daw sumigaw, I mean, maririnig niya. Talagang, kumbaga, wake up, niya, taga-pukaw si Jason kay, Casimero. Kumbaga, niya, nare-recognize niya, sa dami ng mga nagsasalita, may boss dito naririnig. Yun yung marirecognize ng genre ni Casimero. Kaya hindi niya matanggal-tanggal, si Jason Casimero, kasi may malaking impact din sa kanya, hindi man sa training, hindi man sa kung anong suporta. Pero sa actual fights, malaki yung tulong rin ni Jason, no? Yeah, I believe that also something na beneficial kung nandyan si Jason sa corner ni Casimero, kasi nga yung pasigaw-sigaw. Kasi nga eto na ko lang nung si Nonoy pa daw, hindi niya maririnig yung mga sigawan ni Nonoy doon. Hindi niya talaga ma-recognize. Sa dami ng tao, sa dami ng totoo yun, hindi mo talaga maririnig yun. Baga yung pressure, but I think make sense yung sinabi ni Casimero na si Jason lang talaga yung pupukaw sa isip niya. Baga, gising, ganyan. Parang ganun. Ito nakita natin sa laban dito, brother, natumba si Casimero. For me, I don't think that was a knockout. Kasi na yun yung balance ni Casimero yun, hindi niya na yung balance niya kaya natumba siya. Pero for me sa mga patama niya dito, talagang sumakit katawan siguro tong hapon na to. Pero tsaka mapipil mo rin, brother, na yung mga kalaban ni Casimero, ni Tumba, Uguni, kasi ni Tumba, aside ni Tumba, si etong Japanese na to, tsaka si Uguni, takot
Baga, I mean, every time na susuntok si Casimero, brother, talagang parang ilag na ilag. Nasasaktan yung mga kalaban niya, brother. Tulad nito, brother, yung fight na to, no? Nasaktan talaga si Uguni rito eh. Oo, nasaktan yan. Nasaktan siya dyan. Makikita mo, brother, yung reaction niya every time bumabato si Casimero. Nasasaktan. Ito yung maganda kay Casimero, brother. Napaka-colorful ng career niya, brother. Not because, it because of the mga controversial na na nangyayari sa mga fight niya. Later lang. Diba? At saka, after he, after na baga nakawala siya sa MP promotion, daming mga binato, daming mga putik na tinatapon galing dun sa kampo na yung papuntang kay Casimero. I don't know, pero I think I smell something lang kasi yun eh. Eto naman sa laban ni ito yung sinasabi ko, brother. Actually, dito si Rigondo, no? Hindi na binilangan kasi ganoon din eh. Oo. Bagsak may minus 10 puntos eh, 'di ba? Parang sinuntok niya pa rin kahit tumba na eh. Sa akin talagang nasaktan si Don Rigondo, bumagsak talaga 'yon. Ang problema lang dito, brother, sa laban ni Casimero, hindi niya napaghandaan yung kung paano i-cut si Rigondo. Eto, natamaan sa batok. Masakit 'yun. Pero kung tutuusin talaga, brother, yung mga ganung uppercut na yung baga tinira niya, I mean, for me, it could be counted as a knockdown. Nasaktan siya dyan eh. Kaya nga hindi siya nag-i-engage, brother. Alam niya. Hindi siya nasaktan dyan. Ba't siya tumatakbo eh? Kaya naman wala siyang binibitawang suntok eh, oh. Yung boxing, hindi naman ganun eh. Yung talagang tayo sa isa. Pang-amateur yung laro niya eh. Ano to, brother? It's considered history din to, brother, sa fight na to. Itong fight na to. This is the lowest, one of the lowest throw punches both fighters. Walang masyadong binibitawan na suntok. Walang konti lang, kumbaga. I think 90 plus. Tsaka dito, brother, natest natin yung patience ni Casimero na bagamat siya yung nagdi-dictate ng offense, pero nakita natin na hindi siya basta-basta nagiging desperado na makatama. Tulad nung nangyari kay Donaire tsaka kay Rigondo, no? Naging desperate si Nonito. Then ang tema nun, basag-basag yung mukha ni Nonito. In-outschool siya ni Rigondo kasi siya yung pumasok sa laro ni Rigondo. Well, eto, yung laban na to, I mean, judge gave favor to Casimero. Iba-ibang judge. Kasi nga, si Rigondo at this point, after mga 5 to 6 rounds, 5-6 round onward, wala na, hindi na siya nag-i-engage, brother. More on job na lang nga siya dito eh. Atras. And of course, unfair naman yun sa opponent na champion na siya yung parang naging siya yung challenger na to eh. Itong laban na to, di ba? Kasi he initiate the attack. Pero sa akin, if I will be one of the judges, hindi ko talaga ibibigay to kay Rigondo. Kasi I don't want to see him fight again. Mananalo siya, tapos ganito pa rin yung performance na ibibigay niya. Wala, patay yung boxing, brother. I rather give this to Casimero kasi nga mas exciting fight pa siya kung sakasakali manalo siya. 'Di ba? And who made the who initiate the fight? Casimero. Ang problema lang, hindi ganun yung na-expect ng tao, hindi ganun nangyari. Diba? At saka nakita ko rin talaga na may lapses din si Casimero dito. Let's face the fact, Casimero fans man. I mean, they see na merong lapses din si Casimero dito. Habol siya ng humble, hindi niya kinakat. Supposedly, ikakat niya talaga siya. Hindi yung hahabulin kung saan siya pupunta. Oh, di ba? Yun lang ang nangyari dyan eh. Hinahabol niya. Yun.
Wala ako. Tumitira lang si Rigundo no mga 10 seconds remaining. Kasi ito, delikado si Casimero dito pag hindi siya nag-focus sa pagtakbo, yari siya dito sa bigayan. Kasi Casimero, may mataas din yung patience. No? I mean, sa fight na to, alam niya yung laro ni Rigundo na hindi talaga susuntok nang hindi sigurado Tinapatan niya, ganun din ginawa niya. Tingin ko, no, kung sakali, kung nakapunto si Rigundo dito na let's say, for example, yung mga jab niya pumapasok, di ba? Buti na nga lang, si Casimero marunong ding umilag. Marunong ding umiwas dun sa mga straight ni Rigundo. Kasi kung let's say, for example, 60% ng mga binabato ni Rigundo tumama, malamang pwede pang talunin si Casimero dito. Buti na lang, si Casimero marunong ding umilag. Tsaka, yun din na nabiliban ko kay Casimero, brother. Pag nakakita mo siya pag lumalaban, yung meron siyang mga depensa niya, brother, na akala mo tinatamaan nyo pala. Hindi, pag ni-slow-mo mo, daplis lang pala. Ito, yung fight niya to, diba? Talagang nakakatuwa, no? Oo. Talagang inaasar niya, imbis na siya yung maasar kay Rigo, si Rigo naaasar ka kanya. Yes. Baga, pinupustrate niya si Casimero dito, brother, pero hindi niya na-pustrate. Parang siya yung nagagalit, ano? Hindi niya na-pustrate. Sabi, ako champion dito. Di, lumapit ka. Di ba? Kasi, di ba, brother, naalala mo yun nung unang panahon, yung mga boxing. Pag ikaw champion, pag ikaw challenger, dapat, hindi na kasi yung baga nung una kasi, it's not about the style, it's about how you going to beat the champion. Yung champion nung unang panahon, dapat ikaw, you just have to maintain, kasi may advantage point yun yung champion. So, ibig sabihin, dapat kung challenger ka, dapat ikaw mag-initiate sa mga atake mo. Pero ngayon, iba You know? Si Casimero nag-aabol dito Wala na talaga. Sobrang naging technical match-up nasobrahan sa pagiging technical match-up. Well, for me, hindi siya technical match-up, brother. Talagang takbo ng takbo si Rigundo dito, brother. Hindi, wala na siyang style na dito, brother. Takbo, bato ng jab na kung tingin niyang kailangan niyang bumato. Kasi pag atras ng atras siya dito, brother, pwede siya ma-point deduction dito Iba kasi yung iba kasi pag tumatakbo ka lang, brother, tapos wala kang binabatong suntok, pwede hihintuin ng referee 'yon. Pwede hihinto ng referee, sasabihin 'yon, hindi ka naman lumalaban, tumatakbo ka na lang, let's end the fight. Let's give the win to this Tsaka ito yung galaw ni Guillermo Rigundo, yung parang acting na siya yung champion, pero hindi naman siya yung champion Siya yung challenger sa fight na yan. Si Casimero ang WBO World Title holder. Tapos, kumasta siya, parang habulin mo ko, kunin mo yung belt. Ganun Baliktad yun nangyayari. Kung ako talaga judge yung brother, ayoko na makita yung ganitong klaseng laban na to. And if si Rigundo yung ibibigay kong laban na to, wala, mamamatay yung boxing. So, I rather give this to somebody na magbibigyan ng excitement. Which is, I think, Judge made the right decision to give it to Jandre Casimero. Kasi after this fight, kay Nonito na dapat sana, di ba? Tama ba? Naalala sa pagkakalam ko, ang tunay na bakbakan talaga Casimero versus Donaire. Naging substitute lang tong si Rigo. Kasi tinurn down ni Donaire yung fight niya kay Casimero. Ito ba yung moment na yun na talagang tinurn down na ni Donaire o after the fight down, kasi parang ang tema nun gustong gumanti ni parang bilang ganti, hindi ko na pangyayarihin yung fight para hindi ka kumita at sino mas maaapektuhan. Ganun yung naging mindset ni Donaire. Yes. Masakit yun kay Sean Gibbons sa MP Promotion. Kasi malaki yung kitaan sana dapat yun unification ata yun, brother, di ba? Unification yun, WBC, WBO.
WBO. Diba? And then, yung tingin ko, kung sino yung mananalo sa fight na yun yung kakaharapin ni Naoya Inoue. Oh, yes. Kasi nandun yung belt Nandun yung belt. So, kung manalo si Donaire doon, rematch, which is nangyari naman. Kasi naprotektahan ni Donaire yung yung belt. I think, smart move yun para kay Donaire kasi mas malaking payday yung kay Inoue. Di ba? Oo. Kung mawala niya yung belt, tas matalo siya kay Casimero. Hindi si Casimero yung actually, yung naalala ko yung Donaire versus Casimero supposedly. Hindi si Casimero may kasalanan bakit nawala yung laban na yun. Actually, totoo lang, gusto ko talaga mangyari yung laban na yun. Si Donaire at si Casimero, gustong-gusto ko yun. Naalala mo pa yung debate natin sa dalawa, di ba? I mean, excited tayo lahat nun. And para sa akin, kung sino yung dahilan bakit na-turn down ni Donaire yung laban na to. Alam mo kung sino? Hirap magbanggit. Hayaan mo na, brother. Hayaan mo na. Ayaw ko na rin. Hirap na magsalita ng tapos, di ba? So, basta, brother. Alam nila yun. Alam nila yun kung bakit hindi natuloy. Kasi, di dahil kasi Casimero yun. Ang ganda sana ng fight matchup tsaka drama nun sa Pilipinas, no? Kasi, Casimero kainitan. First time sana mangyari yung brother. Tignan mo nga, nung nagdebate tayo, sobrang init. Pumasok nga si, di ba? Si Jason. Kasi gusto niya makipagsabayan sa debate. Pero, I mean, I understand him, I understand Jason, bakit niya gusto. Kasi he wanted to protect his brother's reputation. But of course, as a fan, tayo, we wanted to have a healthy discussion, debate. Dahil boxing fan tayo This is not about sa atin kakampi, di ba? It's all about the fight. It's all about their style. Ganon yun di ba? So, I mean, nalungkot din ako doon. Both of payday sana yung mangyayari dito kay Casimero. Pero mas malaki, brother, mas malaki yung kikitain ni Donaire kay Inoue kaysa kay Casimero di ba? Malaki yun. Kasi nga, si Inoue, di ba si Inoue is, siya doon? Anong belt na hinawakan niya? IBF. IBF. Unification pa rin yun. And WBA. Unification, meaning to say, brother, yung mga fight first doon, each sanction, malaki yun. May talagang, may pera talaga yun. And eto naman yung time na yun, yung laban ni Casimero supposedly at saka Donaire, both of them have belt. May sanction bodies din, may mga first din yun. Mga first, meron ding mga yun. Di ba? So, kung sasabihin natin sino mas malaki, of course malaki talaga yung kay Inoue. Dahil nga Japan versus Philippines. Ito, ang sa atin lang kung nangyari yung laban na yon, Casimero versus Donaire. Pride yun, brother. Baga sisigla ang rivalry fight. Para siyang Marquez versus Barrera versus Morales. O baga magiging tema natin doon para tayong magiging Mexico boxing world. Native rivalry fight na bibihira mangyari sa Pilipinas. Diba? I mean, talagang parehas na superstar sa bansa maglalaban. Di ba? Bihira mangyari. Pero ito, brother, tingnan mo yung laro dito ni Casimero versus Duke Micah. No, since pinag-uusapan natin yung Casimero versus Sanchez, ganito lumaban si Casimero pagka hindi niya nire-respeto or nire-recognize yung kalaban. Yes. Ito, para. If you wanted to engage, yan ang mangyayari talaga. Kasi si Casimero, kayang sumalo ng suntok, brother. Kasi Casimero, brother, napansin ko, pag malakas yung kalaban, tahimik yung laro pero nakakatakot. Pero pag hindi recognize yung fighters, ganito parang bahala na, ibinabara-bara. Alam mo yun? Nilalaro-laro. Ako, dito sa laban, brother, nakita ko, confident si Casimero. I mean, he can took punches, and sometimes, kinakantsawan niya si Micah dito. Ibig sabihin, brother, talagang kayang-kaya niya. Eto naman si Duke Micah, kinakapi niya si Casimero, lamog tuloy. Kumbaga, nakipagsabayan din siya kay Casimero, no? Oo. Meaning to say, mahirap kalaban si Casimero ng toe-to-toe match-up, no? Bagay na ginawa ni Inoue kay Nery. Alam mo yun, yung toe-to-toe match-up, kala ni Inoue, kaya niya si Nery sa sabayan, sa ganong taktika. Ngayon, delikado siya kay Casimero pag ganong taktika. Kasi tinan mo, pero noong mga panahong ito, iba yung conditioning level ni Casimero, no? Talagang may height, diba? May condition. Yes.
Iba. Iba yung conditioning niya dito, brother. Tsaka may factor talaga na si Memo Heredia yung nasa likod niya, yung nagdadala na Heredia. Kasi we know Memo Heredia is a magician. Magician niya. Exactly. I mean napakalupit niyang magtimpla ng mga pagiging panalo sa laban, no? And talagang ginastusan nila ng MP promotion nung time na yun. Pag si Casimero lumaban sa ibang bansa, si Memo yung kinukuha nila. Alam natin bakit. Kasi legendary din yan si Memo Heredia. Pero tingnan mo brother, Memo Heredia and Janrel Casimero. Yung mga panahong bang ito, Memo Heredia na ba to? Under si Casimero? I don't think so. Kay Memo pa yan. So meaning to say, brother, kahit wala si Memo Heredia, talagang may kapasidad si Casimero na pagbigay ng next level ng fight, no? Gifted siya as a fighter, brother. Mabilis siyang mabilis siyang maka-recognize ng atake. Tingnan mo yung mga laro niya rito, parang tingnan mo hindi tumatama si Zulani Tete, although magaganda yung mga suntok ni Zulani Tete. Pero pag tinignan mo mabuti, hindi tumatama sumusuntok sa hangin. Yung mga kala mo tinamaan si Casimero doon. Si brother. Oo, nakaka-cover yun. Ang bilis ng mata ni Casimero. Tsaka ito lang napansin ko, brother. Pag siya umatake, pag pumasok si Casimero, hindi nakapikit yung mata niyan. Tutok pa ba focus yung mata niya kung saan yung mga target, saan yung mga possible na suntok manggagaling. Nakadilat yung mata niyan, hindi niya ba, 'di ba? Na makikita mo yung ibang boxer na pag umatake, pag tumama yung mata nakapikit. 'Di ba? Ito brother, merong ganung mga tinamaan yung kalaban, no? Oo. Ito yung para sa akin, ito yung pinaka the best fighter na Casimero na pwedeng tumapat kay Inoue. Yung ganitong timpla. Yeah, brother. Oo, totoo. Para sa akin, hindi uubra yung yung Dukmay ka na galaw, yung kilang itumba. Pero yung ganitong uri ng Casimero, yung ganitong version, ito yung nakakatakot na makalaban ni Naoya Inoue. Yung very technical, hindi masyadong sumusuntok. Totoo. Pero naka-sharp shooting ng suntok. Ganun ang nakakatakot kay Casimero. Yung ganyan, no? Pak! Bigla-bigla na lang ilalabas pag may nahanapan. Alam naman natin si Inoue, no? Patulig-tulig pag sa early, 'di ba? Hindi pa masyado siyang nakakapag-adjust sa early rounds, Pag eto yung Casimero na sa ganitong klaseng kondisyon ni Casimero, tapos kakalabanin niya si Naoya Inoue, may paglalagyan si Inoue at this stage, sa ganitong klaseng kondisyon. Tsaka iba si Casimero, brother, pag nagseryoso si Casimero, iba talaga siya. Pag wala siyang distraction, focus lang sa fight, focus sa training, walang problema Tulad nito, ito yung sinasabi natin kanina na akala natin, no? Yung laro ni Ramirez, parang nakakatakot, parang talo na si Casimero kasi naubusan ng hangin, pero hindi Akala ko nga matatalo si Casimero dito Kasi nga, tingin ko parang lugi si Casimero sa puntusan dito tsaka sa hangin, brother, kasi dikdikan to, matira matibay. Si Casimero matigas ulo, parang pinanindigan. Ako mas matigas sa matira matibay. Ganun ang nangyari. Tsaka masarap yung feeling, brother, Mexico tsaka Philippines talaga, no? Pag naglaban, no? Iba, brother. Tsaka paminsan-minsan lang tayo makahanap ng matigas din na na Pilipino Tulad nito ni Casimero. Kumbaga matibay bungo tsaka loob nito kasi pinapasok ng ilungga ng mga Mexicano So ngayon, na tayo rivalry Japan versus Philippines Pero diba? Parang ang nagiging tema ngayon, medyo no match tayo sa labas ng bansa Yun ang masakit. Although may mga fighters tayo na nakakasilat ng world title tulad nila ni Saludar, hindi si Saludar si Tuduran, si Israel, sino ba yun yung minimum weight, casting weight nila sino pangalang bata na yun? Hindi na ako nasa na yun. Alam, brother, sige, habang nanonood tayo, iisip si
Jerusalem, Melvin Jerusalem. Ismael sana, brother, nasa Ismael. Ay, Jerusalem pala. Ganung mga fighters ang kailangan natin, yung hindi natatakot sa ibang bansa kahit manalo-matalo. Ganun ang kailangan natin eh. Tsaka brother, talagang kailangan natin ng mga fighter na matisipag sumuntok talaga. Yung baga, patulad nung ginawa ni Taduran, brother. Na-appreciate ko yung sipag niya, brother. Every round, daming mga binabatong suntok. I mean, yung depensa niya rin, brother. Sobrang lagi nakataas yung niya dito, brother. Yung kamay niya. I mean, sana ganun dahil sa minimum weight, sana doon sa mga light, patataas na, timbang. Let's say, sa bantamweight, lightweight, ganun. O sa featherweight. Sana meron tayong ganung klaseng fighters na rin. Na talagang sobrang sipag ng suntok. Bato ng suntok sa katawan, sa ulo. I mean, siguro minimum na suntok mo sa isang round. Sabihin natin, marami na siguro yung mga 30, no? You know? Pero nakaka-score din dito si brother, si Ramirez, no? Medyo kasi yung fight na yan, brother, dikit talaga yan kasi tinapatan ni Casimero siya na matira matibay. Kumbaga, ang laro ni Casimero dyan, ganun din. Tinapatan niya. Talagang toe to toe. Yamado talaga si Ramirez dito, brother, sa reach advantage pa lang, kitang-kita na. Yamado, tsaka sa height, ang tangkad niya ni Ramirez eh. And at the same time, brother, yung mga suntok din ni Ramirez, nakakatakot kasi talagang bounding kay Janrel eh. Tignan mo, kita mo yun? Tapos, tignan mo yung reaction ni Casimero, parang wala lang, parang, tignan mo, Kayang sumalo ng suntok, no? Kaya sumalo ng suntok. Kasi iba kalaban yung mga Mexicano, brother. Iba, brother. We know Mexican fighters. Sobrang taas ng resistensya talaga. Kasi nga dito parang ito yung tema ng DeMarco versus Valero. Di pa sarap tignan, brother. Sarap tignan, no? Kumbaga, tanggal. Brother, nakivisualize mo ba? Valero versus DeMarco. Oo. Grabe. Ito yung magandang natin. Kumbaga, kung ito si Sanchez, brother, ang yung laro ni Sanchez, si makapagsabayan. Grabe, brutal yung ginawa ni Casimero. Oo. Pang! Tanggal pa nga, brother. Tulog. Ito yung mga impressive knockout niya talaga, brother, no? Brutal talaga yung ginagawa ni Casimero dito. Hindi to magagawa ng mga ordinaryong boksingero na Kasi natin malakas sumuntok. Ito kasi killing me softly ang dating Yun, no? So yan na po yung mga magagandang fight ni Casimero. Ito naman, brother. Tingnan natin to yung nakalaban niya noon. Sino yan? Si Franco, no? Si Franco. Okay. Franco. Ito, brother, ano to? Late stop. Ko, brutal din to, brother, Hindi siya ura-urada kung bakit tinrabaho talaga ni Casimero. Tinanggalan muna ng pisa-pisa, brother. Lamog yun Nakakatakot yung kalaban niya to, brother. Nung na to. Kala ko nga advantage yung kalaban niya talaga dito. Malakas sumuntok. Pero tinatamaan din si Casimero dito Pag tinitignan mo, ayun, tinatamaan. Pero kung titignan mo mabuti, kung sino nagdi-dictate ng pacing ng bakbakan, Casimero talaga no? Paglayo, nakaabang yung power punch, no?
Pang! Uyun! Grabe. Oh! Ito yung mga backpedal lang style niya, brother, pero mayroong mga counter punching. Backpedal na may counter punch, brother. 'Di ba? Nakita mo? Oh, kakaiba yung brother. Oo. Yung style niya, brother, maganda yung style niya. Kumukonekta si Casimero, kahit na hindi naman siya talaga legit counter puncher. Hirap eh. Very unpredictable eh. Tingin ko, brother, yung mga suntok ni Casimero, ano yun eh, parang puro mabibigat pag mo nagbibitaw siya. Hindi siya klaseng yung boksingero na parang, okay, tap. Kumbaga, itatap yung jab niya. Hindi siya ganun. Pag meron siyang opportunity na tamaan ng mga solid na magbibitaw siya ng solid punch, ginagawa niya. Yung jab niya, brother, parang ginagawa lang ng setup. Hindi siya jab na pangpuntusan. Setup niya. Ini-setup niya. Tapos bibira siya ng power punch. Tsaka dito, brother, tingin mo, kung mahina ang resistensya ni Casimero dito, dapat matagal na siya dito naubos eh, di ba? Oh, buhos siya diyan, brother. Buhos na buhos talaga, oh. Puro wild punches lang pinapakawalan. Yun yung kinakatakutan ko dito, brother, sa laban ni Casimero versus Sanchez. Kasi nga, pag ginawa niya itong buhos siya, and we know for the fact na yung kondisyon, hindi natin alam hindi natin kung anong klaseng training talagang ginagawa nila ngayon Hindi naman tayo sa sa camp nila, hindi natin nakita actual yun. Pero yung activity kasi, isa din yung sa factor na masusukat natin kung meron pa ba talaga siyang gas, di ba? And hoping may ibang delivery na laro si Casimero dito. Kasi kung gagawin niya to, buhos ng buhos, and then after 6 round, wala na siyang gas, baka masilat pa yung makuha pa ni Sanchez yung panalo via unanimous decision. Kasi alam natin si Sanchez medyo marunong din mag-outbox. So kailangan niya talaga. Mexicano, brother, kung lumaban yan, talagang may resistensya sa ring. Kaya niyang mag 12 rounds yung mga Mexicano. Tapos sila late gamer sila eh. Kaya na maging malakas sa late game as long as hindi sila bugbog eh. Kaya ang ginagawa ni Casimero dito, sinasabay niya yung mga Mexicano para umpisa pa lang bugbog na. Pagdating sa dulo, patas lang sila ng resistensya. Kung hindi man maging patas, bugbog na yung kalaban. So, kung ubos man si Casimero sa later rounds, di ba, bugbog na yung kalaban, lamog na. May takot na. Baga nabawasan na yung mga enerhiya. Baga ganun. Tsaka yung utak niya parang na kita, nabigyan na kita ng mga solido ko. O ngayon, sino mas malakas sumuntok? Parang ganun. Parang Saiwar, brother. Saiwar. So ngayon, dahil nabigyan na kita ng mabibigat na suntok, tayo, saan magmamatter? Yung lakas o stamina? Diba? Yan. Maganda yung sinabi mo, brother. Lakas or stamina. Yan. Yung brother, tulog. Yung laro ni Casimero dito, kaya hype na hype yan, brother, si Casimero, kasi nanaig yung niya eh. Sinabayan niya sa level yung kalaban eh. Diba? Siya brother, he is the most interesting boxing fighter sa Pilipinas. Siya lang nakagawa nun, brother. Talagang social media. Well, let's face the fact, maraming, grabe. Maraming mga, wala na yan, brother. Talagang na yan. Brutal talaga maglaro si Casimero. Pwede na itigil yan. Sila yung nakagawa yung, brother, sa social media, nag-ingay, baga nag-angas. Brother, ito yung Saul Sanchez, no? Maganda makilala natin to. Para maglaro si Saul Sanchez. Yan. Ito yung natin. Talagang titignan natin kung ano yung... Isipin mo, 2 Pilipino nang tinalo nito, brother. You know? Orthodox siya, brother, no? .55 ang height niya dito. Mas matangkad to kay Casimero, brother.
Tsaka ito yung laro ni Sanchez dito. Siya yung nagmo-move forward eh. Oo. Pero para siyang kaya ko nang silipin yung suntok niya dito na hindi ganun kalakas. Hindi, brother. Hindi ganun kalakas, pero ang problema rito yung endurance pa rin eh, no? Yung yes, brother. Magiging Lahat late game sa fight, matagal. Ang tinitignan ko, brother, sa isang fighter, brother, kung let's say for example may talo man siya dito, tinitignan ko yung pagkatalo niya. Let's say for example kung knockout ba yung pagkatalo niya, unanimous decision ba. But when I look at his resume, brother, majority decision at saka split decision. Meaning to say, brother, natalo siya in a very close fight. So, it means, brother, na siya, he could kaya niya makipagsabayan sa sukdulang round. Kayang-kaya niya. Kasi tingin ko, pag binigay yung knockout, di ba? Kukunin niya talaga yun. Pero kaya niya makipagsabayan sa sukdulang 12 rounds. Ito, Pilipino to, si Diniega to, brother. Di ba? Kitang-kita natin yung yung estilo ng dito nung Saul Sanchez, no? Palagi move forward talaga. Flat-footed, brother, flat-footed. Kaya siyang patamaan ni Casimero, tingin ko. Ang problema lang ni Casimero dito, kailangan mabugbog niya sa earlier to eh. Kung makipagsabayan si Casimero dito, may para lang makuha yun. Pwede. Kasi alam natin, brother, yung mga Mexicano, iba rin yung may isip nito eh. Yung, sige, tumba kung tumba. Parang ganun sila eh. Oo. Patay kung patay na. Grabe oh. Para sa brother, nakikita ko yung kay sino ba yung nakalaban, pangalan ni si Mero Franco? Hindi si yung hawak ni boxer na hawak ni ngayon yung kasabayan na laban ni Casimero si sino na ba ito? Nakalimutan. Yung blonde yung po. Ha? Ay, hindi si Vince Paras, no? Hindi si yung hawak ni Prodigy na boxer. Okay, boxing Prodigy. Sino nga 'yon? Marami siyang hawak, brother. Hindi, yung isa yung October din yung laban. Taga Cebu. Okay. Pero sige, brother, focus muna tayo sa fight. Casimero versus Sanchez. Ano ba yung paano ba tatalunin ni Casimero itong Sanchez? Flat-footed to, brother, malamang magbibitaw ng setup si Casimero tapos atras. Para sa akin bitaw, setup ng jab, 1-2, uppercut ba kung saan niya pwedeng tatamaan tapos atras. 'Di ba? I mean, ang kailangan lang siguro ni Casimero dito, brother, kailangan marami siyang gas na ilalagay. Kasi pag mahirap patumbahin to, brother. Itong Mexicano na to, base sa resume niya, mahirap patumbahin. He never been knocked down. Maingat, brother, no? Sa tatlong talo nito ni Saul Sanchez, no? 21 wins, 3 loss, and 12 by way of knockout. Meaning, sa kanyang 24 fights, tinapos niya yun nang hindi siya na-knockdown. Ganun kalupit itong si Saul Sanchez. Ang problema lang dito, hindi pa ito nakakakuha ng world title na belt, no? Oo. Minsan siyang lumaban kay Jason Moloney. Medyo dikit yung bakbakan. Pero hindi nakalusot, no? Oo, yun nga ang maganda doon, brother. Kasi yung laban nila ni Moloney, it signifies na kaya makipagsabayan sa mga elite fighters. We considered Moloney is one of the elite fighter in the lower weight division. Pero nakaya makipagsabayan. A very close fight with Moloney. So, sabihin natin na kasi ito sinasabi ng mga ibang vloggers na haters ni Casimero tsaka sa ibang kampo na kwek-kwek o ampaw tong kalaban na to. I don't think so na ampaw, brother. Lumaban kasi sa world title fight to kay Jason Moloney ng WBO. Tapos batang-bata pa, no? Oo. 27. May paglalagyan to. Itong mga Pilipino, ilang si Arnold Villanueva, brother.
Meron pa siyang opportunity na it's either, yung laban niya kay Casimero, it's either magpa-downside sa kanya o magpaangat. Yun lang yun. Pag tinalo siya ni Casimero ng knockout, brother, para sa akin tapos ang karir nito ni Sanchez. Pero pag lumaban siya kay Casimero, kahit lamang panalo si Casimero, pero nagkabugbugan ng matindi decision, tataas ang nito, ang level nito sa loob ng court, ng ring. Eto, pag napatumba ni Casimero to, brother, he would be the first fighter na makakatalo kay Sanchez na tulog o knockout. He will be the first. And that will be an impressive result kung sakasakali. Kasi this guy never been to, sa canvas. Hindi pa to napahiga sa canvas. Nakatulog, no? Oo, hindi pa. Tsaka, brother, tinan mo mas bata itong kay Naoya Inoue. Yung sabihin, mas mataas ang nito, ang stamina, mas malakas ang loob. So kung matatalo ni Casimero to, posibleng pag-impressive posibleng sabihin natin na na pwede pang dumikit kay Inoue, no? Pero kung matatalo siya dito ng controversial, parang medyo delikado na talaga tayo kay Inoue. Yeah. Well, let's face the fact na yung status ni Casimero ngayon, yung kondisyon niya, compare ni Inoue, medyo malayo na talaga. Malayo na, oo. Kasi alaga si Inoue, talagang alagang-alaga sa lahat But promotion, conditioning. If si Casimero bibigyan ng chance na kalabanin si Inoue on next year, I mean, I think kaya ni Casimero mag-prepare on the next year fight. Let's say 2025 December. Kaya, siguro gagastusin niya ng promoter kung sino ang hawak sa kanya. Kukuha sila ng magandang sparring mate para kay Casimero, para lang kay Inoue. I think merong chance kung sakaling maglaban. Kung matapos yung walang imposible, no? Kasi alam naman natin si Nery, alam natin, no? Mas malakas si Casimero kay Nery Pero nagawang pabagsakin ni Nery itong si Naoya Inoue. So, nagkaroon tayo ng kaisipan na paano kung si Casimero yung tumama nun, 'di ba? Oo. Tsaka ito yung parang brother, Mexicano ito ang kalaban ni Casimero kung sakasakali. Pag natalo ni Casimero to, sabihin ni kung ako si Casimero, may issue. Sasabihin ko talaga, yung mga bata yung Mexicano diyan sa Viva o sa Knucklehead, yung mga Mexicano, itapat niyo sa akin. Di ba? So, hamunin niya yun. I mean, that's how we, make, siguro, gaganti siya sa mga, niya. Sabihin niya, tapat yung mga Mexicano. Bigay mo ka sa akin si Luis Nery. Bigay mo ka sa akin. Pag di nyo binigay sa akin yan, tapat kayo. Kasi tinalo ko yung kapwa Mexicano. Tapos si TG Dueni, pagkatapos ng laban ni Naoya Inoue, kung bibigyan ng chance, kung sakali lang may bagong promoter na hawak ka Casimero, tapos gusto niya kukunin yung mga tinalo ni Inoue, wala bang pwede yun. Ang tanong doon is papayag ba yung kabilang kampo? 'Di ba? Politika yan Tsaka hindi lang yan usapin ng rivalry. Wala na tayo sa ganung season, brother, ito rivalry fight to. Siguro kung the best dito talaga, bro. Kumbaga sa isang division, may isang humahawak doon na promoter. Tapos maulit yung yung WBSS tournament. Yun nga nangyari ngayon, brother. Kay Turkish sa yung Riyadh season, brother. Yun ang direction nila. Kinuwento sa akin ni yung kaibigan kong promoter na yun talaga ang direksyon ng Riyadh season. Ang problema lang ngayon is yung mga malalaking fighters, mga big fights like kasi ni Canelo, yung mga PBC ayaw nga Ayaw nila makipag kay Turkish. Ang hawak ni Turkish ngayon, Matchroom, Queensberry, Golden Boys. I think MP Promotion medyo nakasali doon sa ayaw nila Canelo, ayaw na doon kasi they don't want to be part of that. Kasi magiging talaga, hindi nila magiging control yung matching. Okay. Hindi nila magiging control. Pero I mean, brother, kung ilo-look forward natin yung WBSS tournament, talagang napakaganda ng essence. Ang problema lang, walang gumagawa.
No, yung hawakan ko lahat ng fighters. Wala no. Nagkakaroon ng contradicting ng contract eh. Siguro, I mean, etong kay Turkish sa Riyadh season, paunti-unti, brother. Wag lang magsawa si wag lang magsawa si Turkish na mag-finance. I mean, lugi siya. I mean, sa Riyadh season na 'yon, kay Crawford, lugi siya doon. Pero alam mo naman natin yung mga pera diyan sa Saudi Arabia, brother. Yung $10 million na lugi, Manila sa kanila 'yon. Oh, tsaka kung gusto nilang baguhin yung sistema ng boxing, gusto nilang linisin, no? Maganda yung ganong concept, yung WBS test tournament. Yung wala kang iilagan diyan kasi winners takes all eh. No, lahat ng reward system nasa taas na, no? So kung ikaw kahit gaano ka boring, maglabang kayo diyan, matirang matibay, no? Ganun ang tema dapat. Dapat ganun. Kasi walang iwasan mangyayari yung brother. Walang iwasan. 'Di ba? I mean, sad to say, every sanction, every promoter may kanya-kanyang interest. And yun nga. Unfortunate lang yung yung boxing industry ngayon kasi nga everyone has some money. Lahat ng mga promoter may mga pera yan eh. May mga yan eh. May mga malalaking yan. Isa lang yung taong nakita ko na gusto niyang pagbubuklo rin talaga. Late cut ngayon lang, brother. Ito si Turkish talaga. I really appreciate what he's doing. Gusto niyang iisahin yung boxing. Okay. And maganda yung tema na yun, brother, kahit dalhin natin sa Pilipinas muna, no? Yung ganong kalakaran yung WBSS tournament. Soon, brother, magkakaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng guest dito sa sa channel na to. Pero bago yan, brother, ano yung final insights mo sa bakbakang Janrel Casimero versus Saul Sanchez? Sino ang ano yung taya mo rito sa percentage? 60%? Well, ako, brother, I'll go for Casimero. Di sa fight na to kasi nga I mean as I'm not his fan. I'm not his haters. I'm on the boxing fans. Nakita ko kasi kung gaano ka-toxic yung boxing ng Philippines ngayon. Tinitira, bangayan dito, tinitira nila si ganyan, tapos gaganti naman yung sa kabila. Ngayon na meron siyang laban, meron siyang fight, 'di ba? I like the way na parang nag-shut yung mouth ng mga critics, nag-shut yung mouth ng mga haters. Especially sa mga taong hindi naniniwala na may laban. But for me, I still believe nung before pa, sinabi ko na to sa vlog nung una, yung sa channel ko na merong laban itong tao na to sa October. 'Di ba napag-usapan natin 'yan, brother, 'di ba? May nagkwento sa atin na meron siyang laban. 'Di ba? Sa October. And sinabi ko to sa vlog na meron kaming narinig, meron kaming balita na sagap na ganyan. And a lot of people, boxing fans hindi naniniwala. Kaya walang laban, ganyan, wala daw laban. Chismis lang daw yan, ganyan. Eh ngayon, sila pa nga, sa kabila pa nga ang kampo nag-announce na ganyan eh. So, what I'm trying to say is, medyo kinain yung mga pinagsasabi nila dun sa kabila. And parang naawa rin ako kay Casimero, brother. Although, medyo meron din silang mga mali, pero medyo naawa ako dahil nga, they're trying to do living naman lang kasi. They do it for a living. And a lot of Filipino humiliate him dahil nga sa ugali, dahil sa pagtatrash talk. And we know for the fact na si Casimero, ganun yung pinagagawa niya since una pa. At meron din tao nagturo sa kanya niyan, kundi yung previous kasama niya. Ngayon, ginanyan sila yung ginamitan ng turo nila. So I mean para sa akin I really wanted si Casimero na manalo kasi there's nothing else sa ngayon na pwede natin i-cheer up na Filipino fighters kundi si Casimero lang ngayon. And hopefully after this fight meron tayong chance na lumaban sa world title kay Casimero. Okay. Brother, yung fight ba na to ni Casimero versus Sanchez, kaninong bansa? Japan ba to gaganap? O Pilipinas ba to? Mexico? Amerika? Anong nakalap mo dito? As far as I know, yung kunento sa atin, is Japan daw eh. Japan. And remember, meron tayong isang Filipino fighters din na undercard sa laban. No? Yes. Okay. So I ako, mean, brother, itong laban na to,
based sa ating bakbakang Casimero versus Sanchez, naniniwala ako na mas lamang pa rin si Casimero dito by experience, no, achievement, and yung edad ni Casimero hindi naman siya 40 plus eh. 35 pa lang naman, 36, di ba? Nasa prime pa rin siya, brother. Sabihin natin 36. Nasa medyo pababa na yung prime niya, pero nandun pa rin yun. I believe. Nandun pa rin yung ano niya, brother, yung pagiging kinatatakutan sa division, no? Yes. Nandun pa rin. So para sa akin kung percentage, siguro 70% Casimero, 30% Sanchez, no? Yun yung aking analysis sa fight. Pag tinignan sila as fighters. Sa akin, brother, 60-40. 60 for Casimero. Oo. 40 kay Sanchez na chances na manalo. Of course, kasama na yung brother sa bias na decision kasi nga Filipino. I mean, I really love kahit sabihin natin na dehado si Casimero sa ngayon dehado si Casimero sa hangin or sa long fight. But still pa rin ako. I mean, I would like to give it to Casimero kasi nga wala nang magdadalang bandera sa atin, brother eh. Wala na eh. Wala akong nakitang fighter sa ngayon na pwedeng mag-angat. Lahat talo tayo. I mean, pera na lang doon kay sa dalawa si Jerusalem saka si Taduran. But let's face the fact, brother, na sa mga minimum weight, hindi masyado napag-usapan yan sa international. Exactly. Ito nga super bantamweight na pag-usapan to dahil kay Inoue din. But before hindi masyado napag-usapan. Diba? Kasi mainit si Donaire dito sa division na to. So, Donaire, Inoue, tumaas yung level. Ngayon, nagkakaproblema kasi sino-sino ba yung mga lumalahok dyan sa bantamweight? Super bantamweight, di ba? Nauubos yung mga players dyan eh. Wala nang marunong mag-hype. Wala nang something na magkaroon ng beef dyan na kayang mag-rival. Wala akong nakikitang rival dyan na iba bukod sa Casimero versus Inoue talaga. Yan talaga. Simulat sa pool sa division niya yan. Since nawala si Donaire dyan. Well, sabihin natin rival, no? Kung rival naman, brothers, Casimero at saka Inoue, probably rivalry dahil hindi na tuloy yung laban. But when it comes sa ngayon, skills saka sa kondisyon nila ngayon, sabi pa nga ng kaibigan kong promoter, kahit aakyat si Inoue sa mataas na timbang, featherweight, wala pa daw makakatalo, brother. Base sa pananaw niya, wala pang makakatalo. Maganda abangan natin tong bakbakang Sanchez versus Casimero. So, muli, ito yung usapan namin ngayon. Ewan ko kung nabiting ba kayo, pero sana puntahan nyo yung channel ni Sports Tabay. Pindutin nyo yung subscribe button, like button sa mga upcoming podcast ni Bijo Shante. Puntahan yung content na yan. So, ngayon, temporary, magpapaalam na muna kami, no? Ito ang ka-brother tandem ng boxing. Together with Bijo Shante, Filipino brothers. So maraming salamat. Abangan po natin Casimero versus Sanchez, super bantamweight 122 pounds division. So maraming salamat. Thank you.